Kahit na babayaran ng Phoenix Suns itong si Bradley Beal ng $97 million sa susunod na 5 taon sa kanyang career sa basketball, nakasave rin naman ang Phoenix Suns ng approximately mga $200 million sa kanilang babayaran sa luxury tax kung sakaling hindi nila buyout itong si Bradley Beal. Ibinalik din naman ni Bradley Beal ang nasa $13 million na halaga bilang parte ng kanilang kasunduan sa buyout. Ang Phoenix Suns mga idol, long term ang kanilang panalo rito dahil sa move nito ay nakaalis na nga ho sila sa second apron kung saan marami ng bawal doon, marami ng mga restriction, pero sa kabilang banda ay talo rin po itong Phoenix Suns. Kung baga panalo sila sa pinansyal pero talo sila sa asset. Sa ngayon ang lumalabas na totoong panalo ay ang Washington Wizards, sapagkat para makuha si Bradley Beal sa Washington Wizards ay kinailangan ng Suns na magbigay ng pangkabuang 8 draft picks sa Washington para makuha lang si Bradley Beal. Mayroon pang first round swap sa 2026, mayroon pang second round pick sa 2026 at 2027, first round swap sa 2028 at first round swap sa 2030 at second round pick naman sa 2030. Pinaretiro na ni Jalen Williams ang kanyang mga magulang pagkatapos na siya'y pumirma ng extension worth $287 million sa OKC Thunder. Hindi na maghihirap itong si Williams sa kanyang tanang buhay at ginawa niya ito para sa kanyang mga magulang. Oras na para sila'y magpahinga sa kanilang mga trabaho na parehong mga Air Force mga idol. Sa puntong ito ay pwede hong magbigay ng negosyo. Siyempre mga idol, bilang isang basketball player ay hindi lang dyan sa paglalaro ng basketball kumikita itong si Williams sa mga sponsorship, sa mga deals, sa mga endorsement at mga advertisement. Siyempre hindi may itatanggi na mayroon ding mga investment itong si Williams na siyang makapagbibigay ng extrang income para sa kanya at para sa kanyang pamilya. Isa ito sa mga pinapangarap talaga ng mga anak para sa kanilang mga magulang at marami ang nasisiyahan na ito'y natupad na ni Jalen Williams para sa kanyang minamahal na mga magulang. Ngayon, kabilang sa mga nagkaroon ng rookie acquisition itong New York Knicks, sa kanilang pagkuha kay kabayan Jordan Clarkson ay naging malalim pa ho ang kanilang rotation sa kanilang bangko. Kabilang ito sa mga magpapalakas sa kanila. Wala nang dapat na ikabahala pa ang mga bench players ng Knicks sapagkat hindi na si Coach Tom Thibodeau ang in charge sa kanilang kupunan. Hindi na sila mamomroblema na hindi sila gagamitin. Ngayon mga idol, itong si Coach Mike Brown ay in charge na. Isa ito sa mga kilalang head coach ngayon sa NBA na gumagamit talaga ng kanyang bangko. Sa isa sa mga laban niya as career head coach ay gumamit siya ng nasa 14 players sa kanyang rotation. Kaya hindi maitatanggi na naging factor po yan sa pagkuha ng Knicks sa kanya bilang kanilang bagong head coach. At kaya sa puntong ito, kung malakas na itong Knicks gamit lamang ang kanilang mga starting lineup, ngayon imagine kung gaano na sila kalakas kung gagamitin pa ni Coach Mike Brown ang kanilang bangko. So yan lang po muna sa ngayon ng ating mga NBA updates. Maraming salamat po sa panonood. God bless.